Pero Yorme, let's follow your... Oy, teka. Huwag mo nang baguhin, Banat Bay, ha? Narinig mo ba yon? Buntot nyo, hila nyo. Abay, pang-universal yon. Alam nyo ba i-universal? Alam nyo ba yung universal, mga kababayan ko? Hindi nila alam ibig sabihin nun. Universal, ibig sabihin, parang in general, kasama kayo ron. Oo. Pangkalahatan yun. Pag sinabing hila mo, buntot mo, ganoon, kayo yun, kasali. Diba mga kababayan ko? Yan. Kaya yung mga ginagawa nyong yan, na pinipilit nyo si Mayor Isko na dalhin sa isang kwarto na gusto nyo makaboxing yung mga kaaway nyo mismo, alam nyo sa totoo lang, pinapain ho nila Oo. Pinapain nila si Isko Moreno para ho magkaroon ng kaaway sa mga kaaway nila. Palibasa hindi ho nila kayang mapabagsak yung mga kaaway nila, si Pangulong Bongbong. Kaya ho, pinipilit nila na ipain ang Isko Moreno Halatang halata naman ho mga kababayan, di ba? Pinapain nila si Isko Moreno. Hinahanapan nila ng kaaway yung mamang mayor. Bakit? Paano? Sa kampo ng mga DDS, walang makapagpabagsak kay Pangulong Bongbong Marcos. Kaya sila nagbabakasakali na sa pamamagitan ng katauhan ng isang Isko Moreno, makatulong para kahit papano makasakit man lang. Nakuha nyo, medyo malalim na medyo technical na huyong ating sinasabi. Lalong sasabog ang mga ulo ng mga DDS sa mga sinasabi ko. Di ba, mga kababayan? Tama? Babaguhin ni Banat Bay ang tanong. Banat Bay, ano yan? Logic. Yes. Sabi nyo kung nagkamali yung isa, tinuro si ganito, tapos hindi nyo inaksyonan, kayo may kasalanan. Tama. Ganun na nangyari. Si Zaldico may kasalanan, hindi inaksyonan ni Romualdez, so si Romualdez ang tinuturo. Alam naman natin, whether we like it or not at we deny, si Romualdez, hindi naman gagalaw yan nang walang basbas ng presidente. Kita niyo yung tanong mga kababayan, Eka, Ito, makinig kayo. Eka, si Zaldico may kasalanan, kinonsente daw ni Martin Romualdez, at hindi naman daw kikilos ang Martin Romualdez kung walang basbas ng Pangulo. Alam niyo, sa totoo lang, tatanga-tanga talaga itong mga katanungan Nakuha niyo, doon pa lang kay Martin pa lang, Eka pabaya daw Ano problema doon? Kailangan ba i-consulta muna yung pagiging pabaya ni Martin? Ganun ba yun? Ganun ba yun? Wait lang. Okay na? Okay na ba? Okay na ba? Okay na, okay na, okay na. Okay na? Okay na, Marian Tomas. Okay na. Okay na ba? Press 1. Pag okay na. May okay na, may grounded uli. Alam ba talaga? Okay na. Hindi, ang gusto kong ayan, okay na daw. Okay na daw Okay na nga daw So ngayon, mga kababayan ko, paano nangyari na yung siya na mismo nagsabi, kundi ba naman tatanga-tanga talaga to si Banat Bay din Sabi ko sa inyo, mga kababayan, etong mga DDS, mga bobo talaga to. Tingnan nyo, si Banat Bay. Tingnan nyo. Ano ba naman alam talaga ni Banat Bay, mga kababayan? Mahina ulo niyan. Nangyari, si Zaldico may kasalanan. Si Zaldico daw may kasalanan. Ano? Kayo may kasalanan. Tama. Ganun na nangyari. Si Zaldico may kasalanan. Si Zaldico may kasalanan.
hindi inaksyonan ni Romualdez, so si Hindi inaksyonan ni Romualdez. Romualdez ang tinuturo. Eh alam naman natin, Si Romualdez daw ang tinuturo. whether we like it or not at we deny, Oh, si Romualdez, hindi naman gagalaw yan nang walang basbas ng presidente. kita nyo mga kababayan, talagang dinadala nila no? Talagang dinadala nila Wala daw basbas ng presidente. Yung pong pagpapabaya ni Martin Romualdez kay Saldico. Baka akala nyo, ang Pangulo ay nakatutok lang kay Martin. Hindi ho. Ang Pangulo ay may mga gabinete. Napakaraming ahensya ng gobyerno na dapat pagtuunan ng pansin. Ano po? Kung ano man ang trabaho ng Kongreso ay hindi saklaw ng trabaho ng Presidente. Hiwalay ang kapangyarihan ng Kongreso at ng executive ng presidente. Paano sasabihin na walang basbas? Kita nyo, pinagbibintangan nila Magkahiwalay ho yan. Di ba mga kababayan? Magkaiba ang trabaho ng executive at ng Congress. Kailanman hindi po pwedeng mangialam ang Pangulo dyan. Pero dahil nga bobo itong mga ito, pinipilit nila na may alam si Pangulo. Diyos ko po, di mai-impeach ang Pangulo niyan. Kapag nangingialam sa trabaho ng Kongreso yan. Kaya nga, tingnan nyo mga kababayan. Ang Pangulong Bongbong kahit nga ayaw ng impeachment walang magagawa Di po ba? Bakit? Trabaho ng Kongreso yan Ganon. Bakit pakikialaman ng Pangulo? Trabaho ng Kongreso yon. Di ba? So yung sinasabi na alam naman daw nila na hindi daw kikilos ang Martin Romualdez nang walang basbas ang Pangulo. Kita nyo. Ang sagot ng isko. So there is a corruption from bottom na nanggaling sa Kamara. Imposible namang walang kinalaman ng presidente. Kita nyo mga kababayan, imposible naman na walang kinalaman ng presidente. Palibasa kasi, gawain nyo yan Yung gawain nyo kasi, wag nyong ihahalin tulad sa ibang tao, magkakaiba yan. Kung si Sara Duterte at si Digong ganyan, ibahin nyo ang Pangulong Bongbong. Diretso ito mga kababayan. Diretso ang Pangulong Bongbong tuloy. May tinatawag kasing Yan na. Kita mo. Papahiyain ka ni Isko. Ay nako, nagmumukha kayong tanga lahat tingnan nyo mga kababayan. Kung paano ipahiya ni Isko Moreno yan ayan. Tawag kasing May Kinalaman ng presidente. May tinatawag kasing may tinatawag kasing by association by association Di ba? Misa pag na-associate ka, for example si President Marcos pinsan si Speaker. Tama, by association. Di ba yan din naman ang ginawa sa akin. Katabi ko lang si Joma. Anong tawag na sa akin? Is komunista. Correct! Tingnan mo, natawa pa yung isang bobo, mga kababayan, hindi naintindihan yung sinasabi. Natawa pa yung isang bobo, sabi, ang tatanga talaga. So, ibig sabihin, hindi porke kasama mo, alam mo na yung gawain nun at ganun ka na rin. Ganun lang, kadali yun. Sa larangan ng politika, pwede kayong magkasama, pero magkaiba yung inyong mga ginagawa. Maaaring si Martin mandurugas talaga, mandarambong, plunderer. At ganun din. Ang Pangulo, hindi katulad ng kanyang pinsan. Hindi porke magpinsan, parehas na silang nagnanakaw. Tama, mali, mga kababayan. Ngayon, hinalin tulad naman ni Isko, parang ako ka. Katabi ko lang si Joma Sison. Abay, ano tawag sa akin? Isko monista. Ako ba'y komunista? Hindi.
Pero in-associate niya ako, kay Joma. So, ganun din ba ang Pangulong Bongbong? Porke ba magnanakaw si Martin, magnanakaw na rin si Pangulo? Eh, yun ho yung gustong ipahatid na katwiran ni Mayor Isko Moreno. Hindi ho naiintindihan ng mga bobong bayoteros eh. Natawa pa sa mga sarili nila eh. Biruin mo, natatawa ka? Eh, binabanatan na kayo ni Isko. Ginagawa ka, pinaikot-ikot nga lang kayo ni Isko eh. Diba? Ang ending ang Pangulong Bongbong Marcos ang naging bida sa inyong kwentuhan eh. Diba, mga kababayan? Diba? Kaya nga sabi nga ni Pangulo, sabi nga ni Marites Musni, mahiya naman kayo. Diba? So, ibig ba sabihin, katabi ko si Benji Bernardo. Oh, gwapo rin siya. Abay, kailangan makita nyo muna. Hindi ganon, di ba? Hindi ganon. Oh, tanga nga ni. Tanga nga talaga. O, tuloy. Tama. Sabi po, tama. Ayun na pala. Alam nyo na palang tama eh. Bakit nyo pa pilit-pilit na dinidikit si Pangulong Bongbong Marcos kung meron mang ginawa ang Saldico at si Martin Romualdez na pandurugas sa kwarta ng bayan? Abay, huwag niyong ididikit. Di ba? Ganon ang ibig sabihin ni Isko Moreno. Straightforward. Yan. Minsan, natatabi ka lang sa litrato. For example, yung itinatabi si BP Sara sa isang litrato ng tao, ina-associate. So, may kasalanan na si BP. Dahil may picture siya sa akin. Correct. Lalo na ako. 5-5 yata nagpa-picture sa akin. Paano kung mamamatay tao pala yung katabi ko? So, ang point ko is that, kung si Saldi umamin sa kasalanan niya, papanagutin niya. Papanagutin natin. Inamin niya eh. Ang sabi niya, siya nagdala ng pera, ng ganito, ng mali-maleta. Inamin niya. Papanagutin natin. May itinuro siya. O di kasuhan natin. Correct. Hayaan natin, halimbawa, tinuturo niya si Speaker. Meron daw silang anong tawag niya? Connivance. O di papanagutin. Correct. Papanagutin. Imbestigahang maigi. In fairness naman kay Speaker, alam nyo ho, no? Kailangan pa rin na imbestigahan maigi kung may kasalanan talaga. Kaya lang nga, mga kababayan, ako naman bilang isang laging nag-oobserba sa mga kinikilos ng mga tauhan sa usaping politika. Siguro na aabot nyo ho yung mga ganong salita ko, ano? Ibig ko sabihin mga kababayan, di ba? Tayo ho madalas ho mag-obserba sa mga tauhan sa larangan ng politika. Ibig ko sabihin, yung mga politiko, yung tinutukoy ko. Ano po? Medyo, sabi ko nga, medyo may yung mga Tagalog ko minsan. Matalinghaga, malalim o ano pa man katawagan. Pilit ko naman hong binababawan para mas maunawaan ng mga DDS Sa madaling salita, mga kababayan ko, hanggat hindi nyo napapatunayan si Martin Romualdez na siya ay talagang nagnakaw, mananatiling inosente. Ngayon, kung sinasabi nyo, ako, pag nagsalita, akala nyo nasa ng ebidensya ko, tinuturo ko nga yung ahensya. Tinuturo ko nga si Boyeng Remulla. Tinuturo ko yung magkapatid. Di ba? Ano ang sabi nila? Sila daw ay magsasampa na ng kaso sa master plunderer. Isipin nyo tatawagin bang master plunderer yan? Kung wala silang sapat na ebidensya? Common sense naman. Di ba? Di ba, Papa Mel, ano? Tama ba? Tama ba? Tama ba? Tama? Yan yun. Kita nyo? Wala Ito, tuloy. Pero ako kasi,
Ay. Halimbawa, katulad yan, sandpit ko yan. Oh. Di ba? Kung yung nanay nga niya, hindi siya mabantayan ng 24 oras, ako pa kaya. Correct. So they may be guilty of something or they may be not guilty of anything. Oh. Di ba? Pero pagka ang naging basehan kasi natin, chokaran o kaibigan. Di ba? Kung ang basihan, dahil kachokaran, kaibigan, di ba? Iba ho yun. Sige tuloy. O kakilala lamang. Kakilala lamang. O kahit pa kamag-anak, kahit pinsan, sa larangan ng politika, tandaan nyo. Ulit-ulitin ko, sa larangan ng politika, walang magkapatid, walang magkamag-anak sa politika, sa larangan ng politika. Kaya ho marami mga kababayan, ang mga nasa politika, ang mga pamilya, sila nag-aaway-away. Ay, tignan nyo na lang, wag na tayong lumayo. Sa Makati na lang ho eh. Ay, di ba? Magkakapatid ang magkakatunggali. Tama, mali. Di ba? So, paano sasabihin ninyo na magkakaparehas at kung ano yung ginagawa ng isang kapatid, siya rin ginagawa ng kapatid. Di ba? Gayong kita nyo naman, iba-iba yung mga agenda. Sa harap ng simbahan at kanilang ama, nagbabangayan sila. Ganun ho katalamak eh. Magkakapatid na mga binay, ano? Sorry naman kay Arnold Lopez. Pero totoo, sa harap ng simbahan, anong ginawa nila? Di ba't nakakahiya? Hindi lang ho sa harap ng simbahan, sa harap ng sagradong bahay at tahanan ng Panginoong Diyos, maging sa mga constituent nila na mga nagsisimba, at maging sa kanilang ama, abay nando doon, nag-away-away ang mga inang-ina. Kaya ho mga kababayan, tama ho si Mayor Iskoy, na hindi ho porke kasama, kapatid, kakilala, sila nang may kasalanang dalawa. Maaari ho na tulad ho natin, tayo ho, kapatid na ho natin, wag na hong pinsan. Si Martin Romualdez at saka si Saldico, hindi naman ho magkano-ano si Pangulo at saka Saldico. Maaaring magpinsan nga ho si Martin Romualdez at si Pangulo. Tayo ho, sa atin, ikumpara nyo, mga kababayan ko. Kumpara nyo. Yung mga kapatid nyo ba subaybay nyo kung ano nangyayari sa kanila? Yung mga kapatid nyo ba 24 oras, yung mga mata nyo nakatutok sa kanila? Alam nyo ba lahat yung kanilang mga ginagawa? Sige nga ho, mga kababayan, di ba hindi? Ako, mga kapatid ko, hindi ko nga alam kung anong mga ginagawa. May mga balita ako na mga nagninegosyo, may mga asyenda na mga sinasaka, mga ganon. Pero hindi ho 100%. Tama, makilite. Hindi ho 100% eh. Diba? So, ganun din ang Pangulo. Kung ano man ang ginagawa ng kanyang pinsan, hindi ho niya 100% alam. Kung nakikipagsapakat o nakikipagkutsaba kay Saldico, si Martin Romualdez, hindi ho alam ng Pangulo yun. Diba? Diba? Si Henerbain, nice chatting kanina, Boss Mike. True, ma'am. Oy, shout out po sa lahat ng mga loyalista. Diyan po sa may Hong Kong, Kanina ho, nakausap ko sila. Nag-video call po kami. Shout out po sa lahat po ng mga Marcos loyalist, mga BBM supporters, mga tunay na mga nagmamahal kay Pangulong Bongbong Marcos. Diyan po sa may Hong Kong, may event ho yata sila kanina. Shout out po sa inyong lahat. Di ba? My God. Maria Santos, thank you naman ho. So yon, nakuha nyo mga kababayan, nakuha nyo. O kaya may kasalanan na siya. Lahat na tayo dali. Kaya nga. Si BP Sara, dali. Oo. Ako, dali.
Oo. Oh, kasi kung may nagpa-picture sa akin, Nyumanyanga pala. Biyahero. Biyahero. Eh, di ba? Kita niyo yung mga bayoteros. Yan. Oo. Kita niyo? Samantalang ang gusto nyong gawin ay dalhin si Mayor Isko sa gusto nyo eh. Tignan nyo. Pilit na pumapalag eh. Kayo ang nadadala sa mga patibong ninyo, kayo ang biktima. Nakuha nyo mga kababayan ko? Yung sarili nilang patibong kay Mayor Isko, sila ho yung nabiktima. Kung sino yung gumawa ng patibong, sila ho, lahat, yung mga naibaon. Di ba? Rowena Pasyoko, thank you naman po. Di ba? Engot kasi. Tuloy. Nililid, ano? Ang dami nun. Lalo na yung mga mainlander. Alam mo naman sa downtown. Kami madidistinguish namin sinong Filipino-Chinese, sinong mga mainlander. Yeah. But we are public officials. Yes. Kaya ako talaga sa totoo, sa akin lang kung yun ay applicable kay President Marcos na maaaring may ginagawa yung iba na hindi niya alam. Tama. Minsan na-associate lang siya. Yan ang sinasabi ko. Yan yun papamilya sinasabi ko na hindi lahat ng ginagawa ng iba, kahit pinsan kapatid mo yan, ay gawain mo rin. Ganun yun, mga kababayan. Na Maring Linda. Sapul sila. Sabi ko sa inyo, maliwanag sa pag-aanalisa ko eh. Dahil nga hindi nila kaya si Pangulo, napakatagal ng panahon, 2026 na. Abay, presidente pa rin si Pangulong Bongbong, 2 taon na lang ho natitira, matatapos ho ang termino, hindi pa rin nila naisasagawa yung plano nilang pang-aagaw ng posisyon para iupo yung luka-luka. Kaya ho sila kumukuha ng mga ipapain ng mga tao na maaari na makadagdag, makapanakit kay Pangulong Bongbong. Ulitin ko, wala akong ginawa si Mayor Isko, kundi puro ho mga mabuti. Kita nyo, yung mga ginagawa ng mga pagtulong sa Maynila, hindi lang ho pala isang beses. Kung hindi, multiple na ho. Napakaraming beses na tumutulong na pala na hindi man lang ninyo nalalaman na ang Pangulo ay talagang full support sa pagtulong sa Maynila. Kita nyo? Ayan, mga kababayan. Tuloy. Yeah. Ganun din naman yung kay BP Sara. Bakit natin sasabihin dahil sa may litrato? May kasalanan na si BP Sara. Ano yun? Ano sinabi? Ano yung nag-gaybi, nagbota ng Chape? Ng pera kay BP Sara. Sabi lang niya yun eh. Yes. Di ba? So yung akin, gano'n. Kaya, ang pinakamabisa sa ating mga Pilipino, ito naman. Yan ang problema kasi sa inyo. Kita nyo, nabibiktima kayo na, yung sinabi ko mga kababayan, na yung sarili nilang patibong, sila yung biktima. Kita nyo, binalik sa inyo ni Isko. Ano sabi sa inyo? Di kung ganun pala ang pananaw, hindi naman na madiretsa ni Isko, ako na ho. Kung ganun pala pananaw ninyo, di si Sara Duterte, ganun na rin. Diba? Kailangan magalit na rin kayo kay Sara. Kasi ganun na si Sara. Kung yan ang pamantayan ninyo na may kasalanan yung tao porke may nakasama, porke may nagsabi lang na ganire, na hindi naman wala sa posisyon para magsalita, paniwalaan na natin. Diba? Yari sila. Sunog. In conclusion, ako naman ito lang, para hindi tayo naliligaw at hindi pumapait ang buhay natin. Yan na, kita nyo? Para hindi tayo naliligaw at para hindi pumapait. Mga bitter daw kasi kayo
Hindi pa rin nila maintindihan eh. Yung mga banat ni Isko, hindi pa rin nila maintindihan. Di ba? Di ba? Eto sabi. Para hindi kayo pumapait, kasi ramdam ni Isko bitter na bitter kayo eh. Di ba? Bitter na bitter kayo. Sabi nga dito ni I Love You BBM yung ginagago ka na ni Yorme nang hindi mo pa alam. Totoo naman Yan yung tamang term. Ginagago na kayo ni Mayor Isko, hindi nyo pa alam. Grabe. Talay. No, kasi minsan nakakainis talaga dahil nakakakonsume, hirap na nga. Tapos ito pa balitang naabutan mo, di ba? Tira dito, tira doon, point A to point B, 90 million. Nung hindi na-discover, point B to point A, 90 million ulit. Nung mabibisto na, ginawa pa ulit point A to point B. Yan. Pag iniisip mo yon, talaga mabubisit ka at gusto mong ilagom. Lahat na kayo may kasalanan. Lahat kayo walang ya. Ganun na. Ang problema noon, yung susunod na henerasyon. Yun. Kapag hindi tayo naging mainam na papanagutin yung tunay na may sala at ilalagom na lang natin sila dahil sa politika o away sa politika, wala nang tatamasahing maayos na pamahalaan. Yes. Mayor, ako matagal nang ganyan. Matagal na mula nang mawala si Apo Lakay Abay, wala na tinamasang mabuti kaming mga naging kabataan. Tayong mga naging kabataan. Siguro naman sasang-ayon kayo sa sasabihin ko. Sasang-ayon kayo. Bakit? Mga bata pa tayo nung kabataan tayo nung panahon ni Apo Lakay Di ba? Kabataan tayo yung kabataan nun Ang tanong ko sa inyo, tinamasa ba natin yung resulta ng magandang politika mula nang nawala siya? Hindi po ba nagtanim ng mga poot, galit, hinanakit? Yun po yung isiniksik sa atin Ginawa tayong nagkabuklod, nagkahiwa-hiwalay, nagkaiba-iba, ginawa magkaroon ng galit ang ating mga puso, puot, ngit-ngit, inggit. Yan po yung tinanim nung mawala si Apo Lakay Kaya hanggang ngayon, dala-dala natin Dala-dala rin ng mga ugali ng mga DDS Kaya nga sabi ko sa inyo, ayoko rito ayoko sa politika na to ewan ko kaloob siguro JR kaloob siguro na tayo ay mapunta talaga rito. Pero kailangan talasan nyo yung isip nyo. Kailangan balikan natin, balikan natin ang mga nagdaan ang mga nakaraan Di po ba? Ang pinanggalingan. Eka nga sa kasabihan hindi ka makakarating sa iyong paroroonan hanggat ikay hindi marunong tumingin, lumingon sa iyong pinanggalingan. Di ba? Ano ibig sabihin ba nun para sa inyo? Sabing ganun na kasabihan nating mga Pilipino yan. Hindi ka makakarating sa iyong paroroonan hanggat hindi ka marunong lumingon sa iyong pinanggalingan. Di ba? Kasi ang pinanggalingan ay marami tayong makukuhang mga aral na siyang ating magiging gabay patungo, papunta sa ating tutunguhin. Di ba? Yun. Ano nangyari? Abay, yung gabay natin nilason Yung gabay natin na patungo sa maayos sana, ang ginawa isinira Di ba? Niluto yung isipan ng maraming Pilipino sa paniniwala na ang isang Apo Lakay masamang tao na hindi dapat tularan na dapat hindi iniidolo Di ba?
na dapat winawaksi, kamuhian, kagalitan, manatili ang galit. Saan? Siya isang matandang Marcos, si Apo Lakay. Yun po yung tinuro eh. Di ba, mga kababayan ko, sukdulan na lahat na lang ng mga proyekto, mga nakapangalan kay Apo Lakay, mga nakakonekta kay Apo Lakay, sinira lahat yun eh. Ang tanong ko sa inyo, mula ba nang nawala si Apo Lakay eh, ano na ba ang achievement ng Pilipinas? Ano ba ang naging achievement ni Cory, ni Ramos, ni Estrada, ni Gloria, ni Pinoy, lalong-lalo tumpukin ng inang si Digong. Ilan ho yung mga dumating na mga presidente? May nagbago ba sa sistema? Wala ho, mga kababayan. Wala. Ngayon, ano ba yung ibig ko sabihin dito? Nandito na ho yung anak. Si Pangulong Bongbong Marcos, ito na ho, pinanalo na ho natin. Anong gagawin natin? Dapat suportahan na natin. Ipaglaban natin. Di ba? Ang problema, dahil nga ho, mga kababayan ang nais ng karamihan ng mga nasa larangan ng politika, ultimo ho yung kapatid gusto hilahin pababa. Di po ba? Hindi ho sila makapaghintay ng darating 2028, eleksyon na naman at magpapalit. Di ba? Hindi ho ba nila maging ugali yung ugali ng taga-ibang bansa? Magtalo-talo tayo kapag ka-eleksyon. Pero ho, pagtapos ng eleksyon, kay ayaw mo at hindi sa isang presidente, suportahan mo. Yun ang tama. Kasi wala naman na maitutulong si Isko nga, si Mayor Isko, alam niya Wala na akong magagawa yan yung mga galit, ngit-ngit ninyo. Hindi na ho makakatulong tignan nyo ho, may naitulong ba ang paninira ng mga Duterte kay Pangulong Bongbong Marcos? Hindi ba nagkaroon lang ho ng lamat ng pagkakahiwa-hiwalay na naman ng mga Pilipino? Wala kang